Okay. So, once you start up ang ating recorder, first display nito sa screen or sa monitor is ang itong language. Yan. So, you select first ang language. Kung marunong kayo mag-French, mag-Spanish, pwede. Dutch, whatever. So, walang Bisaya dito o Tagalog. So, we will select English for the ating installation. So, you click next. Okay. Yan. So, you will be asked ang ating tawag nito, password. Ang password natin by default, once kaka-open mo lang, ito, ang password niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? And log in. Okay? So, ayan. Ang old password is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, it will ask bagong password na. Kasi yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 is pang setup lang yun. So, for now, we will use as password si U, N, B, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may exclamation. And then UNB 1, 2, 3, 4, 5 exclamation. So sa email naman, ito yung ating recovery email. In case makalimutan yung access, I suggest you input email every time mag-set up kayo ng ating Uniview XBR. So ngayon, ang gamitin natin yung aking personal email. Mariano Maraat Junior at gmail.com. Enter. Apply. Okay. So next will be you will set unlock pattern. Kasi usually mas mahirap kasi mag-type ng password using ang ating mouse lang. So the purpose ng ating pattern is mas madali i-open or unlock ang ating system. So ngayon I will use this one as my preferred na tawag nito pattern. Yan. So yan, ito yung privacy and policy terms ng Uniview. Next na natin hanggang sa bottom and then I have agreed. And then okay. Okay. Next is makita niya ito yung QR code ng ating ito yung scan natin na QR to download the application. And then later i-add natin ito sa mobile. So ibang video naman yun. Okay? So next, pwede natin next diretso next. Tapos set ang time zone sa kasi tayo is same tayo ng time zone sa Beijing tsaka Hong Kong. You select the UTC plus 8. And then, check nyo ang time kung the same. Kung same sa current time ng inyong desktop or sa inyong relo or sa inyong cellphone. Dapat accurate ang time. Kasi kung may difference sa time, lalo na medyo malaki ang difference ng minutes or hours, it will affect yung ating playback. Hindi maging accurate. Okay? Next, ayan. Ayan, naka-enable ang DHCP sa mga hindi masyadong tawag nito, expert sa networks. So, enable nyo lang ang DHCP. So, automatic siya kukuha ng IP address. And then, okay. Ayan. So, tatanungin kayo ng recorder. 1920p by 1080p. 60 Hz is recommended for best image quality. Okay? Pwede yung i-click itong switch if ever kaya ng monitor mo ang 1080p resolution. Pero kung monitor mo naman is 19 inches or below, not recommended na i-on mo ito. So, pwede mo lang itong don't show again. Okay? Ayan. So, next is, punta tayo sa menu. Ang basic na configuration na dapat i-consider during installation. Go to menu. Yan, right click, go to menu. Then, ayan, camera. Ito yung ating
camera list, pwede mo gawing IP cams yan. Gawin mo digital. Click mo lang ito. Ayan. Click. Okay? Sa camera. And then, ayan. Sa camera, pwede ka na mag-add ng IP cameras. Depende sa models kung ilang camera ang kaya niya. Next is under din sa camera, encoding. Ayan. Anong gusto mo? Pwede mo ring, tapos si camera 1, pwede mo set sa 1080p or pwede mo ring sa kanyang tawag nito sa capture mode niya kung may audio or may video. Since walang camera nakakonect. Next is audio. Yan, coaxial mode, so pwede yan. Or mga video balloon, gagana din yan. OSD. So, OSD naman, it means kung ano yung mga overlay on-screen display sa ating camera during recording. Pwede mo i-rename yan, kitchen, sala, or whatsoever you want. Image naman, if gusto mo i-adjust yung camera. But later natin yung i-discuss. Okay? So, next is network. Siyempre, ang first concern natin, kung mag-install tayo ng ating mga customers is, sir, pwede ba i-connect yan online? Yes, pwede siya i-connect online. Diretso. Once mayroong internet connection. Pero, yan, you need to check first ang network. Ayan sa akin is naka-automatic siya. Naka-PLDT ako. So, yung aking access is 1.249. Ang gateway ko is 1.1. And then, go to Easy Cloud. I-click mo to Easy Cloud. So, once you click Easy Cloud, makita mo yung kanyang QR code. Okay. So, may 2 checkboxes tayo. First is Enable Easy Cloud. Which means, pag naka-enable yan, magkoconnect yan sa ating internet. And then, it will notify us itong sa baba, green. Network connected. Please scan the QR code to add the device using ating UNB link. Later, ibang video din yun siya. Also, add without sign up. Kung gusto nyo, no need na mag-sign up sa account sa Easy Cloud, pwede nyo enable. Pero sa atin, pwede natin i-add without sign up muna para mas madali. And then, apply. Itong QR code na to, ito yung gagamitin mo to scan ang ating tawag nito, UNB link application. Okay? Yan ang gagamitin mo na. Pero kung gusto mo naman i-manual, ayaw mo QR code gamitin, pwede mo itong i-copy itong register code. Ito yung i-type mo sa UNB link. But later, bigay natin sa demo. Okay? Next is sa system. Ayan, ito yung pangalan. Pwede mo baguhin ang pangalan ng device. Sa preview naman, for example, kung naka-install sa iyo is limited lang na cameras. Ito is 2x2, 4 channels. Tapos, ang gusto mo, 3 lang or 2 lang gusto mo i-display, pwede mo rin baguhin dito sa ating preview. Sa time, ayan, again, time is very important na dapat accurate para hindi magka-problema ang playback. Hindi ka mahirapan maghanap. Sa users naman, we can add additional users with different access. Ayan. Okay, go back tayo sa menu. And then, ano pa ba? Ano ba dapat i-check? Ayan. Sa recording, ang image, ayan. Storage. Ito is, as of now, wala akong naka-install na hard drive. So, ayan, 0 yung status niya. And then, advance, ayan. Ito yung kung in case, anong gusto mo na recording setup. Overwrite ba yung previous recording? Or stop kung puno na yung ating hard drive. Sa alarms naman, ayan, kung may mga motion detection. But you can configure this one sa ating mobile application, si UNB Link. Then maintenance. So dito mo makita yung basic info, yung kanyang QR code, kanyang model, serial numbers, and then, saan ba dito? Yung kanyang pinaka-important sa lahat dito is HDD. Ayan, makita yung current status or health ng hard drive. And then, dito ang ating system upgrade. So, makita natin kung may bagong update. If you click this one, that's check for update. So, it will check via cloud. So, this is already the latest version. Ayan, bago na siya. And also, IPC upgrade.
if you want to upgrade yung mga connected na IP camera sa ating XBR. Okay? So next naman, ang ating i-demo is adding the device sa ating UNB link.